Hey guys, what's up? Armin here. Sa video na to ipapakita ko sa inyo ang aking bagong install na Linux Mint 21.3 Cinnamon Desktop. Kung interesado kayo, panoorin nyo to. Okay, itong nakikita nyo na ngayon, ito na yung aking desktop, Linux Mint 21.3. Pakita ko sa inyo, system info. Yan, so this is the Linux Mint 21.3 Cinnamon Desktop. So wag kayong matakot dahil Linux, ganun. Kasi usually, ang iniisip natin pagka gumagamit ng Linux, magaling. Hindi, actually, ito ay parang, parang Windows operating system din to. Okay, itong system na to. Halimbawa, ngayon, kung ginagamit mo ang iyong, unless naka-Mac ka ha, ngayon, kung nanonood ka ngayon or pinapanood mo itong video na to, gamit ang iyong desktop, so most probably, naka-Windows 11 ka ngayon. But on this case, this is the latest version ng Linux Mint na distribution. Okay, so pakita ko muna sa inyo yung aking desktop kasi then later papakita ko sa inyo yung stock version or yung pag dinownload mo baka sabihin niyo, Arvin, bakit iba yung itsura ng desktop mo kasi na-download? Hindi. Ganito kasi kadaling baguhin ang themes or ang desktop ng Linux, especially on my case, kasi Linux Mint, madaling baguhin yung themes or desktop base sa kagustuhan ng gumagamit. Unlike sa Windows 11 or sa Windows, ang medyo mabusisi para mabago mo. Ang Linux, especially Linux Mint, okay, napakadaling baguhin ito. Okay, so ang ginawa ko sa aking Linux Mint desktop, okay, una, syempre, of course, the wallpaper. And ayan, so Fire Dragon ang aking zodiac, Chinese zodiac sign. So ang aking wallpaper, binlurred ko lang ng konti para medyo malayo ang effects. At saka meron akong tinatawag na Con-key, although hindi ko pa siya mapulido kung mapapansin nyo. Meron pang line dito sa side, okay? This Con-key actually is usually tells me what's going on sa aking system. Let's say as of this time, ang aking CPU running at 9%. Considering, ayan, nagra-run ako ng OBS. This is my way of recording my desktop. Okay? So 9% siya, 42 degrees Celsius. Well, that's good enough. Okay. And ayan, the date ngayon, February 29, 2024 at 10:39 in the morning. So I have been using this for nearly 3 hours, almost 4 hours to be exact. Okay. So ayan, yan yon. And yung memory ko, yung memory ng computer na gamit ko, and ayan na. So yan yun. That's my Con-key desktop. And sama pang application. At ang maganda dito, okay, if you watch my previous videos, minodify ko yung aming lumang printer. And good enough, nang tinesting ko ito, nag-print ako. And plug and play lang siya. Pag saksak ko, automatic na detect niya yung aking Epson L120 na printer. And it works just out of the box. Okay? Pagka-plug, yun na yun. Okay. Then, ito. So, kung mapapansin nyo, yung aking panel is medyo, ang aking panel is translucent. So, in-install ko lang din yan base sa Teams. Okay? So, ang Linux Mint kasi meron siyang sariling Teams. Ayan. So, halimbawa, ito yung, dito mo papalitan yung mouse pointer mo. Ganun lang kadali. Yung inyong applications, yung mga icons, lalo na to, ang daming options. So, kung gusto mong gusto mong palitan ng iyong teka lang. Ayan, baka may makita kayong kakaiba. Ayan, so halimbawa, eto, ayan. Gusto mong palitan yan. Gusto ko medyo minty orange o minty red. Pag-click ko niyan, okay, ayan. Yan, so minty red, naging minty red. O, di ba? Ang taray. So, kulay red na yung aking mga folders or kung gusto ko lang naman. So, sa akin kasi medyo gusto ko lang ng tama lang. Yan, ganyan lang ang itsura niya. So, medyo magandang tingnan. Okay, kahit yung mouse pointer, yan, pwede kong palitan. Depende sa trip mo or kung anong gusto mo.
And then, sa desktop, ito. Okay? So, dito, maganda dito, ito nakita nyo, elegance. Yung elegance, ayan, ito yung translucent panel niya. Ayan, so medyo gusto ko medyo translucent ng konti. Pero kung gusto mo pa rin palitan, ito yung default niya na yan. Napakarami mong pwedeng ipalit dyan. Unlike sa Windows, kung ano itsura ng Windows mo, ang difference lang, pwedeng light, pwedeng dark, pwedeng ganun lang. Ito, pwede mong palitan, depende sa gusto mo. Okay? So, add remove, just in case meron ka, ayan, pwede ka maghanap dito. Pag click mo yan, ayan na. May nakita ka, gusto mo click mo lang, download ni dito. Halimbawa, gusto mo gusto mo tong Windows 10 Lite theme, click mo yan. So, automatic yan, da-download na niya. Yan. So, once na-download na, balik ka sa themes. Punta ka dito. Okay. Click mo yan. Saan na yun? So, ito is alphabetically arranged to. Tingnan natin ito. Windows 10. Pack. Medyo yan, ganyan magiging tsura niyan. So, ayoko yan. Balik ako kay elegance. So, ayun ulit. Ayun, ganun lang kadaling mag-change ng theme sa Linux Mint. Hindi mo kailangan i-restart or whatsoever. So, yan. Sa settings. So, ayan. Prefer ko dark mode kasi medyo para sa mata. Malamig sa mata. Okay. So, yan. And then, ito yung list of applications. Actually, ito may kasama siyang pre-installed na LibreOffice na medyo para sa akin hindi ganun kadaling or madali siyang gamitin pero hindi siya ganun same functionality ng Microsoft Office. Well, knowing Microsoft Office Suite, it's siguro 90% ng computer user uses Microsoft Office Suite. Even Mac operating system or even Mac, they have Microsoft Office for Mac. But in this case, since we're running an open source software, and by the way, nga pala, Linux Mint is since this is Linux, and it runs on a free and open source software. So lahat ng gamit ko dito or lahat na naka-install dito sa aking desktop ngayon ay libre. Okay, libre. It comes pre-installed. Yung iba in-install ko na lang. Katulad nitong itong WPS. Ito yung aking office choice or para sa aking gusto kong mag-create ng letters or word files or whatever. So ito yung itsura niyan. Okay, so WPS Office. So halimbawa, mag-create ako ng bagong document. Yan. So kung mapapansin nyo, halos ang layout kamukha ng Microsoft Word. So let's say the quick brown fox jumped over the lazy dog. Palagi na lang itong tinatalunan. Okay, so halimbawa gusto ko siyang palitan. So, ito, ang dami-dami kong options. Well, na-install ko yung, nakapag-install na rin naman ako ng ibang fonts dito. At ang installation ng fonts dito, napakadali din. Okay, so, ayan. Then, kung gusto kong i-save, so, click ko lang yung menu. Pwede rin Control S. And then, automatic yan. Pwede mong i-save yan sa DOC or doc. Or DOCX. So this is the latest. Ito yung supported ng Microsoft Office Suite, the .docx. So if I were you, let's say gumagawa ka ng resume mo, ayan, pwede na to, WPS. So pwede, ang ginawa ko kasi dito, so hindi ko na to isa-save. Tinanggal ko na yung default, yung pre-installed na application dito na Office Suite, which is LibreOffice Suite. So para lang tinanggal ko totally yun para lang makabawas din ng space. Maliit lang kasi yung ginamit kong inalat ko na hard SSD para dito. Okay, so let's go on sa accessories. Dito tayo. Ano pa bang mga dinagdag ko dito? Nagdagdag ako ng actually ito Google Chrome. So I was planning to have a part-time job na virtual assistant
So, ayan, ninagdag ko dyan. And one of which, kasi na-try ko applyan, is they require it for you to have a Google Chrome installed in your computer. So, ayan, so nag-install ako ng Google Chrome. Napakadali naman pong i-install ng mag-install dito. So, open mo lang yung software manager. So, papakita ko sa inyo yung mga ito lahat ng naka-available dito sa software manager is free. Okay? I would suggest, I would recommend sa mga, let's say, not so power user ng computer is perhaps you can use Linux. Okay, kasi or Linux Mint. Okay. Kasi ito halos lahat na nandito libre. Okay, so baka iba hindi sila familiar do sa mga names dito kasi most of the applications na nakalagay dito or naka-install dito or for you to na free to install sa Linux are alternative sa mga Windows applications except yung mga let's say mga multi-platform software katulad nito Steam, Skype, may gumagamit pa ba ng Skype? So do sa mga gamer dyan, okay, so pwede kang mag-install ng Steam direkta na dito. Ang dali lang yan. So click mo lang yan, install. So hindi ko na-install, meron ako nito. Ito kasi is emulator ng ng PlayStation na so in-install ko lang yan. Pero nandito rin yan. Pwede mo rin yung PPSSPP. Andyan lang din yan. So antay natin. Ito medyo mabagal. Ayan oh. So medyo mabagal lang ang searching ngayon. Kasi hinahanap pa niyan. So, medyo mabagal din yata ang internet connection namin ngayon. Then let's go back sa ating software manager. Dito yan. So marami kayong mada-download dyan. So, siya by categories if you want to have an additional fonts. Ayan, pwede ka mag-install. So, meron din mga libre or mga free na games. I would suggest for you to download and try. And you can just simply uninstall. Kung halimbawa, katulad nung kanina, ganun na kadaling mag-install at mag-uninstall sa Linux. So, katulad yan, di ba once na-installed, ayan, okay, kung ayaw mo na, click mo lang yung remove. So, automatic yan. I-uninstall na niya yan. Ganun lang kadali dito. So, yan. Ang daming mga applications. So, punta tayo sa, let's say, internet. Ayan, Ayan yung mga mahilig mag-download dyan. Ayan, transmission. Okay. Yan, and what else? So, Office ito. Sa mga Office tools. Okay, so, bakit may problem daw? Tingnan natin kung ano yung mga Office tools. Well, this is the problem sometimes with Linux. Merong times na hindi siya but don't worry. Sometimes update, ganyan. Speaking of update, unlike sa Windows 11 that you are obligated to update pagka ni-restart mo or i-shutdown mo. So, gagawin mo, mag-aantay ka pa. Dito, katulad nito, meron ditong notifications. Kita nyo, 7 updates available. Wait, minimize ko muna ito. Pakita ko sa inyo kung gaano kadaling mag-updates. Okay? So, click natin to. Install updates. Yan. So, yan, anytime na so, lagay ko ang aking super secret password. So, ang update sa Linux Mint is ganun lang kadali. I-update na niya. Depende pa yan kung kailan mo gusto or kung ayaw mo, wag mong gagalawin, wag mong niya. Ayan, mag-update. Okay, but there are times na yung update will require you to restart your system or your computer. Pero, hindi ka naman mamadaliin. You can do that later. You can shut it down after. Then, pag ni-restart mo or inopen mo ulit the next time na gagamitin mo yung computer mo, yung update maa-apply. Okay, but most of the time, the update will just require you to just click the update or install update. Yun lang. So, I guess, baka pag-restartin ako dito kasi meron ako nakikita na NVIDIA graphics driver daw. Okay, so this is, I understand, this is the proprietary software by NVIDIA.
So yan, in-install ko kasi I'm using an NVIDIA GT 710 graphics card. Medyo mababa, but ito. Okay. And yan din, I'm going to tell you the reason why I would recommend for you to try and familiarize yourself to use Linux Mint. Kasi I heard that Windows 11 is going to update, or will have an update na they will require a higher specs computer. And right now what I am using is a computer that is not that's not supported by Windows 11 anymore. Okay? So, but still, eto nagagamit ko, di ba? So, bawas e-waste. So, yan. Yan o, tingnan nyo. Configuring NVIDIA DKMS 470. So, yan na siya. So, most probably, baka mamaya i-request tayo mag-restart, but we're not going to do that right now. Okay, so habang ginagawa natin yan, balik tayo kay Software Manager. Ayan. So, ito yung sa Office, no? Kinlik natin. Tama ba? Hindi ba yan? Okay. Tingnan nga natin. Office, kung meron. Okay, ayan na. So, ito yung mga applications. Ito yung LibreOffice na sinasabi ko kanina. Okay. So, usually by default, naka-install yan. So, marami kang pwedeng i-install. Let's say, sa mga gumagamit ng mga Arduino dyan, mga programmer. Well, sabi ko nga, ito, para sa akin, ginawa ko to, hindi para sa mga power user. So, meron tayong Blender. If you're not aware with Blender, this is a free and open source 3D suite for modeling, animation. Yan, oh. So, yung mga gustong maging mga animate dyan, yan. Blender, I would highly suggest for you to try and learn the Blender software. It's free to use, free to download. O saan ka pa? All you have to do is just learn the software. So ang dami niyan. Okay. And speaking of software na rin, also I'm using for editing this video. Okay, I'm using Kdenlive. So this is one of the, in my opinion, okay, one of the best free and open source software. Free and open source software na non-linear video editor. Okay, so meron, diba? Oh, pwede naman yung ano ba yun? DaVinci Resolve. But yung DaVinci Resolve kasi medyo finicky, or meron siyang specific computer parts requirements required para mapaandar mo siya ma-run mo siya ng smoothly on your computer system. Pero this Kdenlive, it's working in sa aking computer ngayon. Ano ba ang aking system setup? Okay. So, ayan, running Intel Xeon, so processor na E5 na 2620. This is only 2 GHz, 6 cores. Ang aking memory, actually 8 nga lang kasi ito yung spare hard drive ko is 250, and ang aking graphics card is NVIDIA GeForce GT17, which is only 2 gigabytes ang memory nun. Okay, but Kdenlive runs very smoothly dito sa aking setup. Okay, so let's say if you have an old desktop, not so old desktop, that perhaps when you're trying to install or update your system into Windows 11 na tapos ayaw na mag-install, I would highly recommend for you to try and learn Linux Mint. Okay, so ang dami, nakakatuwa. Kaya nga sabi ko, I would like to share this with you, with my viewers. Okay, thank you nga pala. So, VLC Player. Yan, hindi ko na siya in-install kasi meron tong application na ang tawag is Celluloid. So, the Celluloid actually, ano din siya para siyang VLC. It plays most, if not all, of the formats or video and the sound format na meron ako dito sa system ko. So, I'm running Celluloid 0.21. Okay, so yan, it runs very smoothly. If not, you can also install VLC sa inyong dito sa Linux. So if you will notice, most, if not all, by the way, ito nga pala yung
digital painting software na ginagamit ng aking bunso. Okay? So, Krita. Yan. So, sa mga mahilig mag-drawing dyan. Okay? So, Krita. Pwede nyong i-install yan. Okay? So, ayan. Ayan, sabi ko na eh. So, sabi niya, reboot is required. You have installed updates that require a reboot to take effect. Please reboot your system as soon as possible. So, close. Pwede kong gawin yan mamaya. Di ba? So, yun lang. Mamaya, pwede ko pag sinutdown ko, automatic mabilis lang naman ang installation ng updates sa ano. And most of the time, yan yung maganda kasi sa Linux, yung kanilang support is maganda. And considering it's free and open source, libre, di ba? Ano pa bang meron dito na naka-pre-install? Okay, Chirp. Actually, it's since I am into two-way radio, so ito ginagamit ko. This is a free and open source software to program your two-way radio. Okay, so ayan. So hindi ko siya mapapakita sa inyo ngayon, but if you want, I can make another video para sa mga two-way radio enthusiast or hobbyist, na mga newbie ha. Now, let's say you have an old computer, you have an old desktop lying around at hindi na supported ng pinaka-latest na Windows 11 or any latest na Windows software. Try nyo to. Galing talaga na, promise. Natutuwa ako dito. What else? Sound and video. Okay, OBS. So, in-install ko lang yan. And Audacity. Actually, ang Audacity, this is a free and open source sound editor. Okay, so kung gusto mong mag-edit ng mga audio. So yan yun. And then what else do we have here? Ayan. Sa graphics, okay, ito ang aking usually to. Kahit sa Windows, meron ako nito. So, itong GIMP. This is a GNU Image Manipulation Program. So, that's what GIMP stands for. Sabi nila, this is an alternative software for what you call this, for Adobe Acrobat. I'm not quite sure. I haven't tried Adobe Photoshop, sorry. So, not quite sure kung yan nga yun. And, ang galing, ang ganda. So, kung napansin nyo itong aking wallpaper, sandali okay, tingnan ko. Nandito ba to? Ayan siya. Ay, ano ko. Ayan. So, inano ko na edited na yan. So, pag inopen ko siya, try natin yan okay. So, halimbawa ito, pwede mong may mga halimbawa, ano pa maganda dito, halimbawa gusto ko mag-blur pa, pwede kong halimbawa lens blur, yan. So, radius, tingnan nyo. Okay, so medyo mabagal kasi nag-screen recording ako tapos gagawa ako. Pero ayan lens blur. Okay, so highlight. Hindi masyadong habi. Okay, kung ayaw nyo, click mo lang reset. Balik ulit siya sa dati. And then, halimbawa, ano pa ba maganda dito? Pakita ko sa inyo. Filter, light and shadow, wag na yan. So, colors, kasi exposure, yan. Black level, gusto kong taasan ng konti. Yan. Okay, exposure. Yan. Depende sa inyong likings. And then, click mo OK. Then, yan. So, let's discard changes. I'm not going to use this. So, okay. And also, Bluetooth works smoothly. Okay, yung aking AirPods Pro, yung aking Oppo na earphone, and my JBL Quantum 600, yung ginagamit ko ngayon. Yan punta ka ng sound settings. Ayan aking output, ang aking microphone, ang aking Rapu na C280 plug and play. Pag salpak mo, ayan, ang ganda ng sound. Okay, so
Ayan, ito pa, application, so wala, dahil ginagamit ko yung maximum volume. Imagine mo, 100% up. Pwede ko pang isagad dyan, pero wag, baka mabingi tayo. 100% lang. Sa output ko, dito yan sa may aking JBL na Quantum 600. Now, unfortunately, yung software para dito sa JBL Quantum na 600, for you to monitor, to change yung mga lightings dyan, yung ganon, yung mga RGB dito. Unfortunately, wala siyang Linux. I haven't tried using yung Wine application. The Wine is not an emulator. Yun ang sabi nila. So yun daw is this will allow you to run Windows applications on Linux. Okay, so just to clarify, since ilinawin ko lang, when you're running Linux system, halimbawa, if you're using you have an iPhone, diba, saka mo pumupunta sa Apple Store. Pagka gamit mo is Android, pumupunta ka sa Google Play Store. Okay? Same, pagka naka Mac operating system ka, ang ganun din sa Apple Store, or tama ba, Apple Store, Play Store. Okay? Pag naka-Windows, download ka lang kahit saan. Kaya nga medyo mas prone sa virus ang Windows, unlike sa Mac and Linux, especially Linux operating system. Okay, what else? I'm also using Handbrake. So this is what I use para i-convert yung aking mga videos and audio or videos into different kinds of format. Halimbawa, ayan o, pwede kong baguhin yan. Ayan na, ang daming options dito. And considering, lahat na to libre. Okay. So, kung ako sa inyo, if you're not a power user, if you're using software na hindi siya talaga na multi or cross-platform, or if you can find an alternative applications for Linux, ako sa inyo, mag-Linux na lang kayo. Ako, I've been using this for almost 1 month na, for nearly 1 month. And as of this time, wala pa akong na-encounter na problem or issues sa kanya. And updates is very, very smooth. Okay? Even, eto, katulad nito, yung aking external file, external or extra na hard disk drive. So, ayan, nandito. Ang daling ma-access, almost plug and play, napakadaling gamitin. What else? Ayan, so games, graphics, ganito. So sa accessories, tingnan natin. So discuss na natin ang disk. Okay. Okay, halimbawa na lang, meron kayong USB drive. Yan, ganyan, gusto mo i-format, saksak mo, click mo lang ito, USB disk formatter, or right click magpo-format, ganun lang kadali. Merong mga iba na halimbawa screenshot, minsan ang hirap i-ano dito, pero dito ang ganda ng screenshot. Yan o. Okay? So, ganun lang siya. Oh, by the way, itong kiniklik ko na to, control space bar, application lang din to na in-install ko sa Linux. Ito ay ang ano nga ba tawag dito? uLauncher. Okay. So, uLauncher, pwede kong palitan yung hotkeys, control space or sabi alt space. At control space is the default. Okay. So, theme niya, pwede mong palitan ng light. So, nasa sa inyo yan. So, number of pixels up to show, ayoko na yan. Monitor with the... Okay na yan. By default, pwede na yan. Install mo lang yung uLauncher. So, control space, yan lang yon. Okay. Ngayon, puntahan na natin si website ni Linux Mint para makita nyo kung anong itsura ng Linux Mint na stock pagka dinownload nyo. Actually, dito lang naman din nyo sa website na to. So, type nyo lang Linux Mint sa browser, Google browser, or browser of your choice, kung Bing ba or whatever. Then, punta kayo ng Linux Mint Home. Okay. Yan na. So, the latest version, ito is 21.3. Okay, so I would highly suggest, let's say if you're new to this, kunin nyo yung
yung yung LTS version. Actually, kasi ang alam ko itong 21.3, this is the, may support siya for 9 months. Okay? So, pwede mo, pag click mo lang download, ito may installation instructions pa. Okay? So, basahin niyo. Napakadali lang. Ang alam ko, understand, meron akong video na ginawa kung paano gumawa ng installation USB na Linux Mint. Same process pa rin, almost the same process pa rin, ganun din. Okay, so ganito itsura niyan. Actually, meron bang pictures dito? Okay. Okay, so saan na yan? Tingnan natin. Meron ba tayong check out installation guide? Wag yan. Home, ito yun. Actually, ganito itsura niyan eh. Yan na yun eh. Teka, alam ko na. Punta tayo dito. Sa all versions, yan, tingnan natin. Uy, pakita nyo naman yung itsura. Cinnamon. Yan, ito yun, no? Ganito itsura niya, no? Yan, okay. By stock. So, pagka galing sa USB drive nyo, diba, gumawa kayo ng USB drive na installer, pag salpak nyo, boot kayo sa USB drive, eto itsura, ganyan na ganyan lang, ganyan kasimple lang yun. Actually, sa USB drive pa lang, magagamit nyo na yung inyong Linux Mint. Okay? But, it's up to you if you want to install directly sa hard drive nyo. Okay, warning lang ha. Once na in-install nyo yan sa Linux, sa drive nyo, make sure na din ang ini-installan nyo is bakante or walang laman na hard disk, kasi ibuburahin niya lahat yon. Okay, but there is an option during the installation process na bibigyan ka, gusto mong i-install alongside Windows or ano. But in my case, or in my opinion, I would suggest diretso install nyo na yan. Okay, so yan ang itsura niyan. Merong start button, mapapansin nyo, ito yan, nasa baba lang, pinalitan ko lang yung logo. As simple as configure. Then, pag click mo ng configure, menu, hindi pala dito yun. Ulitin ko. Sorry. Edit menu. Ayan. Ano ba yun? Bahala na si Batman. Okay. Edit menu sa... Alam ko configure yung ginawa. Nakalimutan ko na kung paano ito pinalitan. Ayun, tama. Dito nga yan. Ayun, no? So, pwede kang pumili ng kahit anong icon. Hanapin mo lang. Ayan, no? So, ganyan. Pipili ka lang. Gusto mong star, ganyan. Emoji. Gusto mong smile. Ito, gusto mo si angry, gusto mo si smiley face, pwede mong palitan yung skin. O gusto mo ito, magiging unggoy yun. Di ba napakadaling palitan ng napaka-configurable, tama ba? Is the term? Configurable or modifiable ng Linux Mint desktop. So, kung ano yung desktop mo, ikaw yun. Di ba? Yun yung sinasabi niya. Iyan na yun. But by default, ganito ang itsura niya. Okay? So ito is the cinnamon. Okay? So, meron pang tinatawag na ano yan eh. Di ba? Cinnamon, merong mate. Pakita ko sa inyo mate. So, ang mate, yan. Almost the same din. Mas, ano nga lang siya, ibang style. Pero ganun pa rin. Ayan, tingnan nyo. Naka-install is LibreOffice. So, it comes pre-installed. Actually, pagka-install nyo pa lang ng Linux, kahit nga nasa USB drive, magagamit din ang paggawa-gawa ng inyong mga resume, okay, ng inyong CV, pang-apply, okay. Yan, mahangin. So, ito, Mate Edition. And then, so, ang tawag dito is Linux Mint Flavors, okay. XFCE, ayan, XFCE. Ang XFCE, kung talagang halimbawa medyo luma na yung desktop nyo, medyo luma, mas luma ng konti, nirelease mga 1990s or 2000s yung desktop nyo or laptop nyo, okay, I would highly suggest for you to use Linux Mint, yung XFCE flavor ng Linux Mint. Yan. Okay. So, yan yun. Maliit lang siya. Tingnan nyo. 2.8 gigabytes na ano. Okay. May isa pang klase ng Linux. Yan, ito yung pinaka-popular. That's Ubuntu. So, ibang klase naman to. So,
pag nag-download ka niyan, siguro at nasa 4 gigabytes. So, 4 gigabytes ang kanyang ano. But, yun nga, well, ang support naman is, let's say, may gusto kang install sa inyong Linux Mint, pero hindi mo makita sa software sources. Halimbawa, how to install VLC in Linux Mint. Halimbawa lang, meron nga using terminal. Oh. Ayan, meron agad, maano mo dyan. So, napakadali. And napakadaling gumamit. Okay, that's my point of view. So, ano pa bang hindi ko natatakal dito? Bluetooth, okay. Ito, wired kasi nakakonekta lang siya. Ito pa, power. Sa power settings, makikita mo dito kasi I'm using wireless keyboard and wireless mouse. So, battery, very good. Wireless keyboard, battery, very good. Okay. So, ayan, makikita nyo dyan. Yan, very good pa rin sila pareho. Okay, good, check. Diba? Yan. And most if not all naman ng mga applications ngayon, they're using web apps eh. So, Zoom, meron din yan. O, kung halimbawa, nagano kayo, diba? Ayan, Zoom. It's the video conference. So, I installed Zoom kasi meron ako isang interview that require me to install or use Zoom application. So imagine mo, I'm using Linux Mint for nearly a month. Dahil sa software manager ulit, pakita ko sa inyo. Zoom, ano pa bang ano? Microsoft Teams, meron din to. Papakita ko sa inyo. Antay natin. So, ito lang ang medyo sa Linux Mint. Every time that I open Microsoft software packager, software manager, medyo mabagal lang ng konti. Okay, yan. So, tingnan natin yung Teams. Nandiyan ba siya? Searching for software repositories. Ayan. Teams for Linux. So, if ever meron kayong, let's say, yan yung inyong ginagamit or meron kayong tawag dito, mga group, mga teams or group call nyo or mga clients call nyo or guest, ayan, or yung sa inyong company na let's say nasa probinsya ka or cellphone mo mahina ang signal tapos luma na yung desktop na ginagamit ng nyo, pwede mong ayan, makagamit ng Teams. Okay, so hindi ko na siya install dito, pero at least Teams magagamit nyo sa inyong, kasi sabi Microsoft yan eh, diba? So Teams for Linux, well, this is the unofficial Microsoft kasi this is alternative, or this is the how I should say, pinort nila yung application na to, correct me if I'm wrong, sa Linux para makagamit ang mga Linux user ng Microsoft Teams, because Linux developer, they are aware na almost 70% ba ng tao sa buong mundo uses Microsoft Windows. So most is they run Linux. Okay, I also have AnyDesk. So this is a remote desktop application. Ginagamit ko ito pagka yung wife ko nasa work niya, kailangan niya magpa-assist. So, or sa mga clients na gusto magpa-assist sa kanilang desktop. Okay, sa anak ko na sa kanilang school, yung kanyang MacBook doon, ginagamit niya, kailangan magpa-assist. So, ayan. Ano pa? So, may desklets, parang notepad, diba? Disk usage analyzer, document scanner, driver manager. Okay, halimbawa, meron kayong naka-install na meron kayong pinlag na PCI card or any unusual na card na nilagay mo doon ayaw mag-function. Most probably, pag kinlik mo itong driver manager, hahanapin niya yung free and open source na driver para sa device mo na yun. Okay yun. Ganun. Game yun. Pwede na yun. If worst case scenario, yun, baka hindi siya mag-work. Okay. But the thing is, most probably than not, magagamit nyo yan. So, power management. Tingnan natin ito. Ayan o. So, yun pala kanina. Tapos, halimbawa, system monitor. Ayan, sa mga palagay nyo, gusto nyo nakikita what's going on, kung kumusta na iyong CPU. Eto yan, meron ako niya sa Conky.
Yan, RAM. Okay. So, currently, while running OBS, and ito, may dalawa akong apps na nakabukas. Messenger at saka ano to, WhatsApp. Kasi ang alam ko merong kasing isang client or employer na sabi mag-message siya through WhatsApp. So, kaya inopen ko muna yung WhatsApp. Yan. And also network monitor. Ayan na nakikita kung if there's something going on sa aking network. What else? So, ang dami, no? Background, ano ba? Ayan, ay, by the way, background. Pakita ko sa inyo mga available wallpaper na meron dito sa Linux Mint. So, sa Vanessa, ayan. Wow. Kung gusto niyo maiba naman ng inyong background. Vera. So, mostly it's nature. Oh, retro, di ba? Ganyan. Ganda, oh. Mount Baker. Computer art. Victoria. Virginia. Okay, yeah. Yan. So, may mga backgrounds siya na available, pre-installed na sa inyong Linux Mint desktop. So, tingnan natin. Ito naman yung system settings. Dito nyo pwedeng baguhin. Sa akin, tin-disable ko lahat ng effects para mas snappy ng konti. Pero kung gusto nyo may mga effects, go nyo lang. Ito, Teams, ayan, nandito niyan. Tapos, ano pa? Accessibility applets. So, hindi ako gumagamit kasi gusto ko lang nandito. Click ko lang and nakakadagdag sa snappiness ng aking pagka naka-disable lahat yan. Yung mga ganyang bagay. Startup applications, kung may mga gusto kang gusto mong mag-run pagka na applications na mag-open agad pagka inopen mo yung inyong computer. Okay? So, ayan na. Nandito na lahat. Driver manager, firewall, okay, software sources. So, will not go to this for now. Medyo mahaba na nga itong video na to. Okay? Okay, so palagay ko yan lang ang if ever na may gusto pa kayong pakita dito or makita dito sa aking Linux desktop or paano ko ito ginawa, message nyo lang sa comment section. Okay, so ayan, nakita nyo na yung aking Linux Mint 21.3 Cinnamon desktop na ginagamit ko sa aking computer ngayon. So I'm planning to use this for several more days or months, depende kung what will require me kasi right now medyo ongoing ang aking search for something better. Okay, sana. And ayun nga, so ngayon tinitesting ko if this Linux Mint or the Linux operating system is good enough na gamitin sa mga ganito on my day-to-day base on the day-to-day basis. Okay, and yun nga, the reason for this is yun, katulad yan, pag gumagamit ka ng Windows 11, pwede mo lang baguhin sa Windows 11 wallpaper, fonts, colors, yung mga colored, yung themes, yung mga kung dark, kung light, okay, high contrast, well, okay, kasama na nga talaga yun. But sa Linux Mint, nakita nyo kung gaano kadaling baguhin ang halos lahat, depende yan sa taste mo. So yun, ganun lang yun. And pangalawa, I understand, I'll need to confirm or verify that Windows 11 or the Microsoft Office or Microsoft software or the Windows 11 or the Windows software is going to do an update or na perhaps, I'm not quite sure, siguro kung gagawin talaga ng Windows yun, na lahat halos ng mga relatively new or medyo older na mga desktop or laptop will not be supported by Windows operating system anymore. Okay, if that will be the case, ang pinaka highly recommended ko, especially sa mga new user, new Linux na gustong mag-transition into Linux, best for you to start use or try Linux Mint. Medyo may magkakaroon ng struggle ng konti, of course, yung inyong adjustment, yung mga applications na ginagamit mo. Okay, so you need to do your research first if all your software has an alternative applications sa software na sa Linux.
Okay, but in any case, if you have questions, ganyan, you can leave your comment down at the comment section. Okay, so there you have it. Hope na nagustuhan nyo itong aking video ngayong araw na to. If you like this video, please don't forget to hit the like button, and don't forget to share, and also don't forget to subscribe. Sabi nga, subscribe din pag may time. Okay, see you all in my next video.